Welcome, pwede na tayo maupo. Welcome everyone sa ating fourth series of May na clarification. So itong clarification natin mukhang talagang lalong marami nakaklarify kung we are on the right track or we are on the wrong track. So sa lahat, good morning at sa ating mga viewers online, welcome sa ating fourth series. At itong fourth series ito, masaya ito. Isang linggo na lang, June na, kalahati ng taon. Wala na, hati na ang 2026 at Pasko na naman. So sa ating na clarification, marami ang ating comment dito. Sasabihin ko sa inyo, ito yung message for throughout this year na nakikita ko na mas mababaw lang, light siya. Pero ngayon ko napansin na hindi pala. Ina-expect ko na clarification nito dahil may alam na sila, may alam na kayo, i-clarify lang natin nang hindi tayo nadiderail sa ating railway kung tayo ay train. So once again, i-clarify natin at itong encouragement ko sa bawat isa, kung mayroong laman ng isipan natin na wala sa Panginoon, alisin na natin kasi magiging extra baggage yan, magiging pahirap sa iyong paglakad bilang Kristiyano. Kaya ayan, no, tinitingnan ni Joby, ano ba laman yan? By the way, thank you Joby for leading us in worship. Kaya di ba, palakpan naman natin si Lord sa buhay ni Joby na, ayan, kita mo, bata pa yan, pero talagang bata pa din. Ayan, so hindi siya nakita dito sa sa video. So makikita niyo rin yan si Joby someday. Yan. So itong direksyon natin sa clarification ay kingdom principles. Lahat ito na kinuha natin sa prinsipyo ng kingdom teaching ni Jesus. Hindi ito religious principle, ito ay kingdom principles na involve ang law. Sa kingdom, hindi mo pwede tanggalin ang law. Kasi ang government, pag tinanggal mo kahit sa bahay, tanggalan mo ng rules and regulation, tapos walang mangyayari sa bahay. Pero para sa may mga questions at kung kayo nasa vicinity ng Mandaluyong or malapit dito San Juan, Manila and Pasig area, ito po ang aming service dito. 10 to 11, dyan ko kayo iniimbita dahil yan ang atis maluwag at madaling, siguro nagising na kayo ng maaga at hindi na yan mahirap para sa mga talagang madaling araw na matulog. So 10 to 11 lang po ang service natin dito. Kaya madali na kaming tandaan. I-google nyo lang yung, Google Map nyo lang ang 211 Ministries Mandaluyong. Ituturo na kayo dito. So welcome kayo dito sa mga nagnanais umattend. So ang bawal lang dito ay kasalanan. Yun lang naman. The rest, feel free. Kung gusto mo na nakapaalang, nakatsinelas, come as you are. So yan. 211 Ministries, Mandaluyong. Sa Masbate, ang ating service doon ay 9 o'clock sila. Maaga sila at natatapos. 1.5 sila doon kasi nga halos malalayo sila. Gusto nila magsama ng matagal. Sige, 1.5 kayo naabot pa minsan ng hapon. Yan, tayo dito 10 to 11 lang at takbuhan na sa gustong kainan. Yan. Anong purpose natin ito? Once again, ang purpose natin ay isa lang yan for the month pero ang dami nating pinag-uusapan. So ayan, prepare nyo na inyong mga salamin, ilabas na ang hindi na nakakabasa. So meron naman tayong mga Bible sa inyong cellphone, ilabas nyo ng inyong notes. Kung hindi nyo kaya in-notes, pwede nyo nang picturean yan or pwede nyo hingiin yung slides na yan. Pati manuscript, binibigay natin yan, libre ho yan. So once again, ang purpose natin for the topic of the month na merong 5 series for this May to understand that Jesus Christ is giving us a clue, a clear picture to follow. Alam mo kung paano gumalaw na hindi mo kailangan binabantayan at hindi ako binabantayan. The kingdom of God is like a country and only its citizens can experience and enjoy the benefits and privileges it offers. Kaya last week nga pinag-usapan natin, dapat na-experience mo pala itong Kingdom of God. So paano ba ang Kingdom of God? Ako once lang ako nakalabas ng bansa sa Indonesia, sa Jakarta. So napansin ko, pagdating mo doon, mag-iiba rin talaga. May mapapansin ka at alam mo kung paano kumilos pag nasa Pilipinas ka. Maging sa mga probinsya lang. Pumunta ka ng probinsya, iba din talaga. Pero alam mo kung paano kumilos the way the government works. So it's like a country. Kung paano ang bansa gumagalaw, dapat alam mo rin as a nationality of the Philippines, mayroon kang nationality sa heaven, alam mo rin yan. Kaya yung mga ilan sa mga hindi nakakaintindi ng Bible at hindi pa nila naintindihan ng Kingdom of Heaven, nahihirapan silang gumalaw. Yan. Purpose. Ito na uli, sa introduction natin, lagi kong sinasabi ito para makita natin saan ba tayo pwedeng dumikit para masabi nating tama tayo.
nagkakaroon ng away sa loob ng church at nagkakaroon ng split kapag hindi natin ang gusto na nga sa kay board of director number 1 or sa kay elder number 2, dapat siya ang nasusunod. Kaya hiwa-hiwalay. Tayo dito, hindi tayo nakapattern or nakaparallel kay Pastor Dennis. Nakaparallel tayo sa teaching ni Jesus at sa kanyang ministry. So kung ang ginagawa ko ay wala, pwede nyo rin ako makorek at pwede nyo ako ma-review kasi we are all brothers and sisters. Hindi ako dito boss. Okay, ulitin ko, walang spiritual supervisor, superintendent sa church. Lahat tayo ay tinawag at may part ka dito. We are all part of the body of Christ. Sa word feed outline natin, iyan na lang o isa na lang, tapos na. So, court order, not under the law but under grace. Napag-usapan natin, ano ba yung not under the law na yan? Ano ba yung under the law? Simplify lang natin, pag sinabing under the law, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay magbabayad ng batas kay God. Pag susulitan mo kung ano ang nakaatang sa iyo na parusa. Kaya lang, ginawa na ni God, so you are now under grace. Now that you are under grace, you can now follow the law. Ganun lang kasimple yan. Then the kingdom salvation plan is by grace, through faith, and this is not by works. Now, kapag naintindihan mong ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo, ang kaligtasan, matatanggap mo ito through repentance, through your faith. And after that, pwede ka na uli gumawa ng mabubuting bagay. Good works na uli tayo kasi ikaw ay nasa Panginoon na. Then the non-negotiable decree, si Jesus mismo nagsabi kay Nicodemus na kapag ikaw ay hindi born again, nothing follows. You cannot see anything sa kingdom ni God. Kasi totoo naman, kahit anong iyak ko, kahit anong self-pity ko dito, kung ako ay hindi American citizen, di ba, it's like a country, kahit anong iyak ko sa Amerika, wala akong matatanggap na benefit because I am not American citizen. Ganon din kay God. Kung hindi ka citizen of the kingdom of heaven, kahit anong self-pity mo, mukhang feeling kawawa ako, inaapi ako, mauunawaan ako ni God. Sabi ni God, look at my law. Kasi this is a government. And today, great assignment. Itong great assignment na to, medyo may kakaiba at kung meron kayong mapansin, pakinote nyo na lang at pag-usapan natin or i-comment nyo sa ating nasa online. And will manifesto, siguro sa number 5 na yan, medyo mainit-init ang ating kaiba na sabi ko, puro para controversial issue itong ating naisama dito sa May. Kaya dito ko napansin na hindi pala ito madali. So yung clarification natin, nakabase lagi sa Bible, hindi sa gusto ko. Kasi wala akong karapatan mag-air ng aking opinion, kundi kung ano ang sabi ng Bible. Para lahat ng ituturo nyo rin, tinawag tayo lahat magturo, mag-share ng word, mag-testify about the goodness of God, dapat alam natin kung ano ituturo natin. So sa great assignment, ang sabi sa Bible, pinababaw na lang natin ang great assignment. Ang usual na marinig mo ay Great Commission or Apostolic Mandate. Ang mandate sa church, the Apostolic Church, or ang Great Commission sa mga churches, sa mga believers. Ang nakalagay dyan ay Go and Make Disciples. Kaya ang title natin sa Great Assignment is Make Disciples of All Nations. Mabigat yun. Ito nga lang, nandito lang tayo sa isang city ng metro ng Pilipinas. Medyo struggle tayo, di ba? May meron kang bayarin. Dito, ang dami nito. How much more yung nation ang aabutin mo? We need more funds. Kaya lang meron tayong gustong correct dyan sa ating series. Ang sabi ni Jesus ay make disciples of all nation, not world evangelization. Yung sa title pa lang natin, para tayo ng aaway. Pero sinasabi natin yan dahil yan ang nakita natin sa Bible, hindi ko opinion. Di ba lagi nyo marinig, okay, let's go and evangelize. World evangelization. Tingnan nyo mga verses ha, kasi wag nyo akong titingnan ang aking opinion. Dapat makita mo ang dapat nakikita mo. Lagi nating tatandaan sa mga tao na mahilig makipagdebate, ang aking encouragement, kung hindi mo pa natapos ang Bible, hindi mo man lang nakita sa sarili mong mata ang Bible, huwag ka muna makipagdebate. Sabi sa James 3:1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because we who teach will be judged more strictly.
mas grabe ang judgment sa mga nagtuturo ng Bible. Kaya ako, careful ako na yung tinuro sa akin noon, itong conviction ko kung bakit naging ito yung mga teaching natin. Dati ang tinuturo lang sa akin. Nung mabasa ko yung James 3:1 ng may conviction, i-judge ako more strictly ng tinuturo ko na tinuro din lang sa akin. So better aralin ko na. At marami ako nakausap, ang tanong ko lang sa kanila na talagang argumentative debate, sabi ko, nabasa mo na ba, Brad, ang Bible? Hindi pa. O bakit mo nakikipagpatayan ka dyan? Basahin mo muna, tinuro lang sa iyo yan, at itinuturo mo rin ang tinuro sa iyo. At maraming tao ang ganyan, hindi lang sa government ni God, pati sa government na gusto ng ilang mga tao, maging sa ating lipunan. Maging sa pamilya, may naikwento yung isang na chismis yung isang tao, at pinaglalaban niya na yung chismis. Rather sa truth. Ganyan ang kalakaran, ang deception na ginagawa ni Satan. At dito, mabigat ito dahil ang usual na kalakaran sa teaching ay world evangelization. Malalaking tao ito from America, Europeans, the continent of Africa, tinuturo na let's go and have this world evangelization. Pero magugulat kayo, wala yan sa Bible. Saan nila kinuha yan? Pero napaniwala tayo. Kung naniwala ka, hindi mo binasa, tingnan natin. Kasi ang Bible ang magsasabi. Sino bang masusunod? Ang ating mga Bible scholars, leaders, mga founders ng church, malalaking tao sa faith community. Make disciples of all nations, not world evangelization. Kaya binabad ko muna yung title natin para makita nyo at pwede nyo ako i-rebuke at i-correct kung mali ang aking itinuturo. Pero itong aking napag-aralan, hindi ito ibig sabihin, itinuro lang sa akin, kaya ituturo ko sa iyo. Ang mabigat, dahil ngayon na nakita ko sa Bible, ituturo ko sa inyo. Ang tinuro sa seminary, hindi ganyan. Hindi ganyan ang teaching sa akin sa seminary. Ang tapang mo ng Pastor Dennis, hindi ako matapang. Ang kailangan ko mag-obey sa kay God. Okay? Ito ang verse na pinanggagalingan ng word na evangelism. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang word is go and make disciples. Hindi sinabi na go and evangelize. Pero yan ang ginagamit na verse. At gusto ko lang iklaro sa inyo, ang word sa ating ni God ay go and make disciples. Hindi sinabi na go and make believers, go and make Christians, go and make disciples. Hindi rin sinabi dyan na go and evangelize. The word is disciples. Yung word na disciple na yun, wala tayong English yan. Transliterated yan, galing sa Greek word. Kaya pag tinagalog mo at in-English mo, may mga pagbabago ng kaunti. So dadandahanin natin. Remember this, ang ating topic ay clarification for the month, at kung ang laman ng utak natin medyo wala sa Bible, pero kinain ka na ng sistema ng old teaching, hindi ito nang natutunan ko, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Ikaw pa rin ang may decision yan. Kasi nga, binigyan tayo ni God ng free will. Okay? Ito. Pag-usapan muna natin itong controversial issues, debates, and arguments. Are you an attendees or a disciples? Magkaiba yan. Yan, nakita ko yan din yan sa Facebook. Pinag-aawayan din yan, ang daming comment. Tinawag ba talaga ni God tayo na go and become an attendees or go and make disciples? Ito ang mabigat. Hindi kasi okay naman ako, nagsisimba naman ako. Yan, isa sa magandang nag-attend pa ako ng prayer meeting. Active nga ako, wala akong absent, kayo. O yan, kita mo? So, are we called to become an attendees? To become a believer? To become a Christian or disciples? During 90s, hindi ko alam kung narinig nyo na ito, kasi kapag nag-aaral ka ng Bible, maririnig mo rin ang mga arguments. Merong arguments during the 90s sa Christianity. Ito galing sa Amerika. Ang argument ganito, dapat hindi tawaging Kristiyano ang hindi disciple. Kasi ang command ni God, go and make disciples. Hala? Payag kayo doon? Hanggang ngayon, pinag-aawayan yan. Magmula sa Amerika, sa Europe. Kasi ang sabi ni God, go and make disciples, not go and make Christians. Kung hindi nyo pa narinig niyan, itong gagawin natin. Sinagot ko yung series number 1, mga questions, arguments. Series number 2. Itong series number 3. Ang series number 4, ano ba talagang tama?
So para at least malaya kayo sa pag-aaral kasi katotohanan kahit i-spoon feed natin itong pagtuturo sa inyo, ang nakasulat sa Bible, seek first the kingdom of God. Without you seeking, you will not understand this. Kung naandito ko lang, gusto ko may pag-argue, kaya hindi ako na ipag-debate. Sa debate walang seeking, ang goal is magtalunan tayo. Kaya dito, ang gagawin natin ngayon, ikaw ang hahanap ng kasagutan dyan sa verses na yan. Are you an attendees or a disciple? Tama ba na wag tawagin ang Christian kung na Christian or believer kung hindi ka disciples? Marami nag-away niyan. Yan ay sa time na yan nasa Leadership Training Institute na ako. Doon ko narinig yan. At nasa magazine yan na The Pulpit at magazine ng The Ministers galing sa US. Wala tayong mga magazine. Yun ang tinatambayan ko sa library dahil meron sila room. Now, yan ang question. Dapat bang wag tawagin? Kung ano man ang sagot niyan, iiwan ko sa inyo. Para kayo rin ang mag-seek. Kasi kapag hinanap mo, matatagpuan mo. Pero kung pakikinggan mo lang, dahil nga may mga laman ng ating isipan na old teachings at kung ano man mga katuruan, minsan ipinaglalaban na natin yung tinuro sa atin rather than yung nakasulat sa Bible. So wala tayong pag-aawayan dito, ikaw pa rin ang nakahawak ng iyong faith kay God. Okay, lilipat na ako dyan ha. So, gusto kong iklaro sa atin ang the bigger picture or the big idea of the great assignment is, or the great commission, or the apostolic mandate is discipleship. And everything else is just a part of it. Bago ko simulan yan, para maintindihan natin, ang pinaka-big picture ng tirahan natin, or big idea, is bahay. Tawagin mo man na mansion yan, palace, bahay kubo, ang big picture ng tirahan natin or big idea is bahay. Pwede ba nating tawaging bahay ang pintuan? Umiling si Joel, bakit? Hindi, nasa bahay siya. Pero marami tayong thinking, ang kusina ba bahay? Mike, Edwin, Joby, may kusina kami, bahay yan. Pwede, ay kung nasa labas, ang patay. Ano tawag dyan? Dirty kitchen. Ang sala nyo ba ay bahay? They are all parts of the house. Okay. Kailangan ko iklaro sa inyo ito kasi meron pala tayong thinking dahil ginagawa na natin ito, we're thinking we're doing the big picture, the big idea of God. Ulitin ko, Mia, naniniwala ka ba na ang pintuan ay bahay? Part of the house lang siya. Okay? So, i-hold nyo lang yan dahil dito natin ididikit yung pag-uusapan natin. Na ang Christianity, ang Christendom, kahit yung mga biblical scholars, pinaniwala tayo na ang pintuan ay bahay. Hala? Sama katuwid. Ayan, kaya hindi pa pwedeng sama katuwid. Sama kabaluktot ang tawag doon. Okay? Ito ang ating diagram para makita natin. Ang pinaka-big picture is go and make disciples. Ang evangelism or winning souls ay part lamang, pintuan lang siya ng discipleship. Part lang siya, hindi siya ang main part, pinaka-big picture ng ating ministry. So may tatlo ako nilagay dyan base sa nakita ko sa Matthew 28:19 to 20. Sabi dyan, okay, balikan lang natin ito. Number 1 is win souls, the process, and the anointing. Sa discipleship, kailangan mo yung tatlo na yan. Hindi mabubuo ang discipleship kung wala yung tatlo. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na dahil nag-win ako ng soul, nag-evangelize ako, nagdi-disciple na ako. Yan na yan. Ang evangelism ay pintuan lamang kumbaga sa bahay. Ayon sa Bible, hindi sa akin. Remember, we are just clarifying this. Okay. Saan nanggaling itong word na evangelism? Kasi kahit isang word sa New Testament, even sa Old Testament, walang word na evangelize or evangelism. Ang word na gospel sa Greek word ay two words. Euangeleo o kaya euangelion ang pronunciation niyan. Na pag pinalitan mo yung U ng letter V, diyan nakuha yung word na evangelio. So ulitin ko, ang word na gospel or good news ay dito nakuha sa
sa Greek word na ebanghelyo or euangelion. Now, na ang laman ng ibig sabihin ng euangelion, tingnan nyo yung word na angel is message or messenger. Kaya madali lang intindihin din ang Greek word at ibang word. Dikitan mo lang yan, messenger, message. Andyan lang yan. Pero, ang makikita mo, hindi nakalagay sa go and make disciples ang good news. Ang good news ay mabuting balita ni Jesus Christ, nang ibig sabihin ay ebanghelyo or euangelion. Now, ang sinasabi naman doon sa binasa natin kanina, go and make disciples is not this. Pero yun na ang nakalakaran. Kasi sa totoo lang, ang hirap din talaga ng Greek word na walang English. Like this one, ang word na evangelism ay transliterated galing sa word na ebanghelyo. Meron tayong mga word sa English na sa Greek pero wala sa English, like baptizo. Walang English yan at transliterate ang word na baptizo into baptism. At itong malupit, nung tinagalog ang baptizo, binyag. Layo na. Kaya minsan binabalikan natin yan. Ang apostolos in the Greek, wala rin yan sa English, kaya ginawang apostle. Kaya pag intindihin mo yung word na apostle, kulang kasi ang word natin may emotions na dapat nitong, siguro kung lalaliman pa natin, pero sa kanalang yon. So the gospel in Greek is ibang. Pero kung i-Englishise mo, babalikan mo, yung word na disciples ay matetes or disipulos, hindi siya ebanghelyo. So saan natin nakuha yan? Bakit pinaghalo-halo yan? At tayo naman tinanggap natin. Kaya sabi ko sa inyo, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because we who teach will be judged more strictly. So, kaya kung ako naman ay i-judge ni God, aralin ko na lang. Okay, balikan natin. Saan ko nakuha itong with souls? Bakit yan, bakit continuous tense? The fruit of the righteous is a tree of life. Ito, as a righteous, kailangan ginagawa natin ito from Proverbs. And he who wins souls is wise. Gusto nyo maging wise? Keep on winning. Ayan ang evangelizing. I-reach out natin yung mga naliligaw. Balikan natin ang example ni Jesus Christ kasi ang tunay na example ng discipleship, mahirap intindihin kapag basta lang i-explain lang natin dahil nakuha natin sa Merriam Dictionary ang word na disciple. Balikan natin ang pattern at parallel ng teaching ni Jesus Christ and ministry para may apply natin ang truth ng tama. Paano ba mag-disciple? Okay? So, para makapag-disciple tayo, tuloy tayo. Si Jesus Christ, ganito ang kanyang discipleship. Kasi nga, marami ako nakausap na pastor, meron kaming ginagawang program ngayon na dapat mag-disciple kami. Pero ang tanong, sino ang marunong mag-disciple? Hindi kami marunong. Alam namin mag-evangelize. Pero ang mag-disciple, hindi namin alam. May maraming mga Christian leaders na hindi nila alam. Ibalik natin ang question, ikaw ba pastor na disciple ka? Yes. Matagal ako ng disciple, may umupo sa akin na pastor, at yan, on the process, nakita ko rin na ang ginawa niya sa akin ay katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang first part ng discipleship ay evangelism. Iyan din yan. From that time on, Jesus began, nagsimula to preach, repent. Kaya lang, ito nga ang problema natin, ang word na repent, nagbago rin ang meaning. Magsisi ka sa iyong kasalanan, which is ang meaning niya sa totoo ay metanoia, metaneuro. Yan, neurological. Yan. May kinalaman sa mind. Ang repent, 2 words. Metanoia means change your mind. Dahil may ginawa na si Kristo. So si Jesus Christ, ang tinuturo niya is repentance. Na ang grace matanggap mo through faith by repentance. So evangelism, makita natin, winning souls ang ginagawa ni Jesus Christ. Paalala sa inyo na dito lang sa verse, nasa chapter 4 tayo ng Matthew paglipat ko sa verse 19, ang sabi niya sa unang nakita niya at tinawag niya, come follow me. Iklaro lang natin huwag kang magdi-disciple ng isang tao kapag hindi pa siya nag-repent. Repent first at ang sumunod ay come follow me. Kasi mahirap magpalago ng isang taong patay.
Kailangan naging born again ka muna. Yan ang series natin, yung mga series 1, series 2, series 3. Makita, nga no, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Kaya ito, dinidisciple ko nga ito. Nagrepent na ba? Ba't ganyan pa rin ang buhay? Kaya sa atin dito, makita nyo kapag nagpapakita siya na hindi ko gusto ang iniiwanan na natin. Maging si Jesus Christ, ang kinakausap niya, Brad, repent. Change your mind kasi ibang direksyon natin dito. Hindi, may okay naman ako, kilala naman ako ni God. So paano yan? You cannot follow two masters. Gusto mo i-disciple kita? Magpapadisciple ako? Okay, andyan ako pag Sunday, pero pag nandito ako sa world. Come follow me, ang word na follow ay sumusunod ka. Paano ka makakasunod sa dalawang master na nasa 200, may 2 pathways na susundan mo. Jesus said, and I will make you fishers of men at once. Anong reaction ng mga taong tinawag niya? At once, they left their nets and followed him. I'm not saying to you na full-time ka kagad kasi ito, ang iba naman masyado extreme. Oy, talikuran mo na, itigil mo na trabaho mo, business mo. Kailangan full-time. Okay, depende yan sa tawag sa'yo. Pwede kang businessman pastor, politician pastor, or full-time pastor, or fisherman na naging pastor. Gusto ko ipakita sa inyo rito, ang pagdi-disciple sa pattern ni Jesus, willing ka na magsakripisyo sa pagsiserve. Tandaan natin, yung i-reach out mo, maraming alam na basura yan. Pangit ang ugali niyan at isi-shape up mo siya. At ngayon, itong mga disciples, itong mga tinawag niya, at once they left their nets. Makikita natin, may willingness din sila sumunod. Pati si Judas kasama dito. Willing siya, naniwala din siya. So they followed Jesus Christ after repentance. Yan. So makita niyo yung Bible, sinisimplify lang natin. Willingness. Kaya kung hindi ka willing, magagalit ka lang. Babarahin mo lang ang nagtuturo sa'yo, ang nagdi-design. Hindi kasi, baka naman ayaw mo, hindi man ito natin pinipilit. Magkakasakitan lang tayo. Napansin nyo, wala kayong makita sa mga disciples, ang si Jesus Christ going north, sila going south. Kaya nga, follow me. Kaya nga pag sinasabi mo, follower ako ni Jesus, bakit papunta ka ng south? Si Jesus going north. Isang magandang, paalala, follow. So don't disciple dun sa mga tao na ayaw mag-repent. At ito, nagsimula tayo sa Matthew 4, 17, 19, 20, and 23. Ano ang ginagawa sa discipleship? Maraming extra baggages yan. Last week, pinag-usapan natin, nasaan ang kingdom of God na andito. Pero kapag wala pang kingdom of God yan, anong nasa puso ng tao? Demons. Kaya ang tao na nanggaling kay Eva at Adan, sa lahi ni Eva at Adan, ang dami-daming nangyari sa kanila. Kaya kailangan i-deal sa discipleship ni Jesus Christ kasama ang inner healing and deliverance. Ayan, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news, balikan natin yung word na good news, ebanghelyo. Preaching the good news, preaching the gospel, the evangelion of the kingdom, the good news of the kingdom. So, ang good news na tinuturo ni Jesus Christ ay kingdom. Pero karamihan sa nagtuturo ngayon, ang good news nila, ang kanilang gospel ay death, burial, and resurrection. Isa na naman yan sa gulo. Bakit si Jesus Christ? If I'm a follower of Jesus Christ, bakit itong preaching ni Jesus na gospel ay gospel of the kingdom, pero karamihan sa itinuro sa atin, death, burial, and resurrection. Once again, klaro natin, ang death and burial and resurrection ay hindi mali. Dito siya park. Nasa entrance siya ng discipleship. Kasi hindi ka pwede mag-disciple nang hindi rin naman siya na-save. Sana klaro natin ha, hindi mali. Kumbaga tayo naniniwala sa death, burial, and resurrection. Kailangan ang good news ng karamihan ay may namatay. Si Jesus Christ may i-restore ako. At kapag hinanap mo ito, all these things shall be added unto you. Yun ang tunay na good news. All these things ay mga wala sa akin, mga nasira sa akin. At si Jesus na nag-disciple, kasama ang inner healing and deliverance. Healing every disease and sickness among the people. Verse 24. Nasa chapter 4 lang tayo ng tinitingnan natin ang modeling ni Jesus sa discipleship. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed. Bakit?
Kontrolado kasi ni Satan ang community ng place ng makasalanan, lalo pa yung nanggaling kay Eva at Adan. Remember, ang authority nasa kanya. Bago pa si Jesus Christ mag-preach, doon sa temptation niya, ang sabi ni Satan, akin ang authority nito. Authority, ibigay ko ito kapag ginawa mong gusto ko. Mag-worship ka sa akin. Pati yung may mga seizures and paralyzed, and He healed them. So, yan ang ginawa ni Jesus. Ngayon, ang tanong, ibig ba, Pastor, sabihin kapag disciple ka, you can heal also? Ang turo sa atin, pray for healing. Alam nyo ba, walang nakalagay sa Bible na pray for healing? Ang command din sa mga disciples ay, heal the sick. Use your authority. Pero saka na natin pag-usapan yan. Okay. Ang discipleship ay hindi nagtatapos sa evangelism or experience the power demonstration ng inner healing and deliverance. Ito ay step 1 lamang sa process ng great assignment. Klaro natin ha? Ang akala ng iba, go and evangelize, kumbaga world evangelization. Napansin niyo ang resulta, ito lang evaluate natin, hindi para saktan ang iba or pakialaman ng iba, kundi halos buong mundo narinig na ang salita ng Diyos. Kumusta ang resulta? Kahit yung mga kamag-anak natin, mga nag-invite sa akin pa, para makilala ko si Christ, na-evangelize sila pero hindi sila na-disciple. Ang kanilang lifestyle, wala rin. This is just part of the whole picture na sinasabi ni Jesus Christ. Okay? Let's go to the process. Ngayong ikaw ay na-evangelize na, ikaw ay na-save na, tinanggap mo si Jesus Christ, ang death, burial, and resurrection, ang word ni God is, therefore, go and make disciples. Ang word na discipleship is matetes sa Greek word, nang ibig sabihin ay learner. You have to learn the teaching of Jesus. You have to learn the command and the direction of this kingdom of heaven. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Napansin ninyo, karamihan ngayon sa ginagawa, i-evangelize ka, tinanggap mo si Christ at tuturuan ka. Ang encourage sa'yo, kung willing ka talaga ma-disciple, pumasok ka sa seminary. Napansin ko na, sandali, ang daming naturuan. Marami tayong alam, kaya nga marami laman ang utak natin eh. Pero mapapansin nyo, tingnan nyo yung sequence nitong Matthew 28:19, ang number 1 na utos, tingnan nyo mga action words at command, go. Meaning to say, aalis ka talaga, magmumove ka. Hindi tayo forever sa isang place, just to reach out. Make disciples, pangalawang action dito sa discipleship process. At ang sunod ay baptizing. Wala kayong makitang teaching na ginagawa. Sa verse 20 pa lang, and teaching them to obey. Kapag inuna mo ang teaching ng teaching, tatalino lang yan, dapat ang maintindihan niya itong discipleship process. Tayo makita nyo ang ating discipleship process, nandyan, meron tayong encounter with God, establishing, yan yung ginagawa natin, establishing, empowering, equipping. So pag sinabi natin, ini-establish natin yung isang mananampalataya, kasi nung tumanggap kay God yan, parang baby, kailangan may nourishment, kailangan pakainin mo yan, alagaan mo. Kapag in-evangelize mo ang tao, para ka ng anak ng baby, tapos iniwanan mo. Ang discipleship ay may kasamang pag-aalaga, establishing in the faith, and the Word of God, and in the church. Bakit may church? Bakit? Hindi ba pwede hindi na mag-church? Born again ako, tinanggap ko na si Christ. May process si God. Nakalagay din yan sa Bible, kaya hindi mo pwede sabihin, hindi kasi okay na ako, okay ka na dyan. Ano sabi ni God? Go and make disciples. So, establishing your faith. Kailangan ma-establish yan kasi dyan nag-work si God sa faith natin. Without faith, it is impossible to please God. Empowering, pinagtitibay natin ang tao, papaano siya makapag-disciple din. Then, equipping, ito na yung kung paano ka magiging leader, yung church leadership. Okay. Sa verse 20, balikan natin, doon may 3 command. Go, make disciples, baptize. Pero sa verse 20, doon palang pumasok, and teaching them to obey. Everything I have commanded you, and surely I am with you always throughout King James na ba ang tinutugtong ko, to the very end of the age. So pansinin nyo rito mga kapatid, ang teaching is just pampuno na lang. Ang totoo talaga na discipleship ay yan, go, make disciples, baptize, and teach. Ang pinakabuod talaga ng discipleship is more on impartation of life. Kasi katotohanan,
Discipleship is impartation kung anong spirit at meron ka. Because you cannot make if you are not made. Kung hindi ka na disciple, saan mo dadalhin ang tao? This is an impartation of your belief system. Naniniwala ka ba? Nakikita ito. Naniniwala ako kay God na babaguhin ako. Bakit hanggang ngayon adik ka pa rin, Dennis? Dati kang adik, ngayon nasa Panginoon ako. Lalong lumala ang aking addiction. Sandali. Kaya ang discipler, katulad ni Jesus na willing siya mag-impart ng pagbabago. Kaya magugulat kayo, maraming tao, ang kasama-kasama niya, kung sino ang kasama niya, ganun na rin siya. Sa tambayan, walang teaching. Di ba tayo mga lalaki, mahilig tayo sa tambay, kayo mga babae, kapag napatambay kayo sa chismosa, puro chismis, pag-uwi mo, hindi ka naman tinuruan ba kayo? Sa atin mga lalaki, tinuruan ka ba kung paano mag-download ng mga pornography sa YouTube? Makagulat ka na lang kasi yun ang usapan sa tambayan, ganun ka na din. Kaya paalala sa bawat isa sa atin, ang discipleship nagsisimula talaga sa impartation. Anong ibig sabihin ng impartation? Basahin na lang natin. Si Jesus Christ, nag-model siya kung paano ginagawang discipleship. Hindi puro turo. Nung nagturo siya ng parable of the sower, nagtanong, bakit ba nagtuturo ka ng parable sa mga tao? Saka lang siya nagturo. Nasa hulihan. Klaro natin ito, ayusin natin ito. Discipleship is life impartation. Merong verse sa Bible na sinabi si Paul, 1 Corinthians chapter 15:33. I-quote ko na lang, maigsi lang naman. 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. Kahit gaano kabuti, 1 Corinthians 15:33, kahit gaano kabuti mo, kabait mo, ano natutunan mo sa bahay, kung ang kasama mo ay corrupt ang pag-iisip, bad company, magiging corrupt ka na din. So malaki pala yung impartation na yon. Kung sino ang kasama mo, yung mga reasoning nila. Kaya may mga kamag-anak tayo at may mga kaibigan ako na nag-aral sa ganitong university, pag uwi sa bahay, iba na ang reasoning. Sa dormitory lalo, nung nasa college days ko na andito ako nakatira sa may Pinobal, ang dorm dyan napakalaki. 5th floor kami at ang dami-dami namin kung saan-saan ang gagaling ang mga estudyante. Sa aming room, para makatipid ako, kinuha ko 8. May kasama ako sa room na 8, ibig sabihin, 8 boarders. Double bed, so 4 na double beds yun, 8 kami lahat. Ang isa taga-UP, at ang isa taga-UP, UP Manila, ang isa taga-UST, may medicine, merong law ang kinukuha, at ang isa, medyo nagtitipid din, anak ng mayor from Samar, doon din siya nakapwesto. At ito ang reasoning nila. Pag nag-iinuman na kami doon sa kwarto, ito na ang mga banatan. Kung sakali, kasama mo nanay mo at ang girlfriend mo, nalunod ang barko, mga ganyang usapan. Sino ang sasagipin mo? Ang nanay mo na nagluwal sa'yo o yung girlfriend mo or boyfriend mo dahil marunong ka lumangoy? Ito na, kanya-kanya sagutan na. Ang sagot ng isang law from UP, ang sasagipin ko, ang girlfriend ko. Bakit? Yun ang ginusto ko. Hindi ko naman ginusto magkaroon ng nanay. Yan. Kaya kami lahat dun sa dorm, ganun din ang thinking. Yan, impartation. Madidisciple ka ng mga tao at mahahawaan ka, bad company corrupts good character. Ngayon, maaring tama ang kanyang thinking. Ako naman wala akong alam sa Bible kasi di pa ako nagba-Bible. Pero ngayon naintindihan ko ano ang sabi ng Bible. Na kahit magandang opinion ng tao, kung yun ay against sa sinasabi ng Bible, ang final authority ng buhay ko ay Bible. Kahit nagtuturo ng Bible yan, pero taliwas naman sinasabi ni God. Kaya you cannot make if you are not made. I'm not saying na mali yung kanilang mga paraan. Yun ang gusto nila eh. Kaya hinayaan ko lang, sisingap-singap si nanay, patay. Bakit? Buhay naman ang ginusto ko. Kita mo mga thinking na yan. So, ngayon kung pinili ko nanay ko, yung girlfriend ko, di iyak-iyak ako ngayon. Wala akong mapapangasawa, namatay, nalunod. Pinili ko nanay ko eh. Tapos ang nanay ko pa may sakit. Nag-aalaga pa tuloy. Ang dami-dami na, sanga-sanga na. Pero balik tayo sa Bible. Discipleship is life impartation. Bad company corrupts good character. Kung ang lagi mong iniisip, ang kasama mo puro mga depressed, tandaan mo, hindi ka lalayo, mapapalapit ka talaga sa mental hospital.
Ganun lang yan, kasimple. Yun ang gusto mong direction eh. Okay, let's go. Nakita nyo yung process? May process yun, modeling at impartation. Kaya nga meron tayo dyan, copy and paste. Ang discipleship talaga, copy and paste. Yung technology na yan sa Word ba yan? Yung pag ikakopy mo lang, para hindi ka na mag-type. Tingnan nyo, kung sinasabi ko disciple ako, ikakopy ko ito, ipapaste sa iyo. Pero kung hindi ka disciple at ipipaste mo yan sa, ipipaste mo sa tao, kung wala ka naman makakopy sa iyo. Kung wala naman talaga nagbago sa akin, hindi naman talaga totoo, wala akong na-experience sa kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Wala naman talaga akong nakita. Anong ituturo ko sa inyo? Wala. Pero nagmamagaling lang ako rito kasi nabasa ko Bible, kaya ko. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, please, tapusin mo ang Bible. Kung magsishare ka nito, kung nakikita mo ang kabutihan ni God, kaya ang challenge ko sa inyo, maging sa sarili ko, ang challenge ko sa sarili ko, I have to finish the Bible before tinatapos ko ang Bible in 1 year. Old Testament to New Testament. Ang challenge ko ngayon, gusto ko mag-grow ang aking patience. Ito ang challenge ko sa sarili ko, tinatapos ko ang Bible in 3 months. 29 chapters per day. Na kailangan ko tapusin yun, na minsan gusto ko nang gumawa. Di ba tayo, minsan gusto na, pag nakilos ka, hindi mo na pwede balikan. Kailangan tapusin, gumising na maaga para sa aking devotion time. Anong tinitrain ko sarili ko? Hindi ako nagbabasa ng Bible ngayon para tapusin ang Bible, kundi i-train ang sarili ko ng patience. Kasi tayo ngayon ay nasa season na ng puro nagmamadali instant. Sino magte-train sa iyo ng iyong patience sa leadership ng Holy Spirit? Ikaw, hindi ka pwede pagsabihan. Oy, wag mo na yung gawin yan. Di ba, kita nyo, mga bata nagwawala, naglalaro. O, hindi mo mautusan. Yung mga nagaling dyan naman sa atin, si kuya. Tayong mga tatay at mga nanay, ganun din. Meron din tayong mga games sa ating cellphone na minsan pag nabati tayo, nagwawala tayo patience. At kaya ako tinitrain ko ang sarili ko. At ang training ko, nakadikit kay God. Reading the Bible in 3 months. Old and New Testament. Diretso. Okay. Balikan natin ito. Pag pinag-usapan natin ang anointing, isa pa ito sa maraming hinahangaan, humahanga dito. Ang word na anointing, mga kapatid, simple lang ay co-laboring with the Holy Spirit. Hindi ito special gift or magic na binigay sa isang tao lang. Kung ikaw ay citizen of the kingdom of heaven, meron kang anointing. Ang anointing, ako hangang-hangan ako pag nakita ko ng magaling magturo, wow, anointed. Parang sila ang laki-laki. Wala namang malaki sa atin eh. Jesus Christ is the head of the church. Ako, isa lang sa manggagawa ng Panginoon. Ito, sa anointing, that's why I'm teaching you kung ano ang tama, hindi yung kung ano ang magaling. Anointing is not a special magic given to a few disciples. It is simply the Holy Spirit working within them. At dito nyo, sasabihin ko sa inyo, para sa mga viewers natin online, kapag tumayo ka, nagtuturo ka ng Bible, parang sinabi mo na, okay, i-judge nyo ako kung may Holy Spirit nga na nag-work sa akin. Kaya pag tumatayo kayo dito, yung atin, di ba, mga graduate ng leadership training, nakikita dito kung anong ginagawa mo sa bahay at pag nag-iisa ka. Remember, meron tayong discerning of the Spirit. Meron tayong word of knowledge. Kaya kala ng iba, sige, try ko nga dyan, maganda dyan, maporma sa taas. Nilalagay mo ang sarili mo into a judgment platform kung ano ang ginagawa mo sa bahay. At mag-isa ka. So anointing is this. Jesus Christ, the Holy Spirit is working in you. Yan lang, anointing. Ganun lang kababa yun. Tingnan nyo ang sabi sa Bible. Kung yung pagkaintindi ng anointing ay special magic na binigay sa iyo ni God, ang iba, anointed kami, kaya kayo dyan lang kayo sa baba. Hindi ako agree doon. Lahat tayo anointed. Kasi katotohanan, hindi mo pwedeng basagin ng evil spirit sa loob ng puso ng tao kapag wala kang power inside of you. The Holy Spirit is talking to you, through you. Tingnan nyo, ang sabi ni Nicodemus, last week pinag-usapan natin ito, he came to Jesus at night. Kaaway ito ni Jesus, pero may nakita sa iba to. Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Si Jesus Christ ang good example for discipleship that God is working inside of him at nagmamanifest sa labas.
Kaya dito, sinatama sabi sa Bible na we wrestle not against flesh and blood or we are wrestling against the human being. Kaya pag nagdi-disciple ka, nagsishare ka ng evangelism, may evil spirit na bumubulong sa kausap mo. Huwag mong tanggapin yan. Hindi, okay na tayo, magkabati tayo. Okay na tayo dito sa ating criminality na ginagawa. Ngayon, kung ikaw lang, intellectuality lang ang alam ko, kalaban ko evil spirit sa katawan ng tao or demon sa isang taong wini-witnessan ko, hindi ka niya maintindihan. Kasi meron tayong deception. Si Satan ginagawa. Kaya kailangan mo ng anointing or you are working with the Holy Spirit. Maging sa Mark 16:20. Ang Mark 16, dito rin nakalagay ni Mark, ang Great Commission. Yung dulo na lang ang basahin natin for the sake of time. Then, pag-akyat ni Jesus Christ, galing sa verse 19, pagdating sa verse 20, then the disciples went out and preached everywhere. Kahit saan. Anong sabi diyan? The Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. So may signs and wonders din sila, may inner healing and deliverance. Pero ito, makita nyo, kahit na hawakan ka, kahit lasunin ka dun sa mission field, ayon sa mga naunang verses, hindi ka maano. Yan ang anointing na working ni God. Ito, klaro natin. Mga kapatid, kaya yung ginagawa ko sa bahay, kapag ako nagma-mountain bike, nagbibisikleta ako sa malayong lugar, at pag tumayo ako dito, alam nyo kung anong ginagawa ko sa labas, magmamanifest dito kapag may ginawa akong kalokohan. Kaya nga sinasabi natin, ang word na faithfulness ay hindi binabantayan. Hindi ka faithful kung binabantayan ka. Nandadaya ka. The Lord work with him. At itong challenge ko sa inyo, kasi ito talaga judgment day sa akin every time na tumatayo ako rito, ito ang tanong ko sa inyo, narinig niyo bang Holy Spirit ngayon? Hindi para ipagmalaki sa inyo, kundi yan ang promise niya that He will work with me. Kapag walang working ang Holy Spirit sa atin sa oras na ito, hindi ka na magbabago kapag ikaw ay naglalaro ng evil spirit sa bahay ninyo. I-clarify natin ang word na, ang big picture na discipleship bago tayo mag-end. Ibinaba natin dito ang discipleship sa isang magsasaka. Kanina ito, more on, ang topic natin ay galing sa Bible. Pero ginamit din ni Jesus ang farming as a good example para maintindihan natin. Ang bigger picture is discipleship. Pero under that, ang evangelism ay seeding stage. Nagtanim ka ng word. Remember parable of the sower? At nung nagtanim ka ng word, may nahulog sa batuhan, sa dawagan, sa daanan. Hindi nabubuhay yon. Ang nabubuhay lang ay yung nahulog sa mabuting lupa. Tama? Kaya hindi ibig sabihin dahil na-evangelize natin ang world, nag-preach ka napatanggap mo lahat, ang tanong, nabuhay ba lahat yun? Kaya para at least maging maayos ang nasusundan natin si God, itong nabuhay na seed, we have to nurture that. So may nurturing ka dyan. Ano yan? Under ng discipleship. Babalikan ko. Ang bahay, ito ay pintuan. Bahay ba ito? World evangelization. Let's go and evangelize. Dito tayo pinaniwala na ngayon hindi na tayo nag-uobey kay God. Kaya I encourage you to be a disciple of God. Ngayon, yung tanong kanina, attendees ka ba o disciples? Wala akong comment doon, nagkakagulo ngayon ang buong mundo, ang Christendom, especially mga seekers. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, kung ano sabi ni God, sundan na lang natin. Nurturing stage. Kung iyan ay nabuhay si Ezra, bilhan mo ng gatas, Mia. Hindi ibig sabihin na pinanganak mo, bahala ka na, Ezra, maggumapang ka kung nasaan ang lalagyan ng gatas mo dyan. Magtimpla ka mag-isa mo. Kasi buhay ka na eh. Di ba? Nakita, parang ganun ang ginagawa natin. O kaya nagtanim ka ng palay. Tinanim na kita, bahala ka na dyan. Tinamaan ng summer. Kailangan mo diligan. Kailangan mo i-cultivate. Kailangan mo i-fertilize kung kailangan. That's why may word feeding tayo. Ngayon, kapag ang pag-aalaga, sabi ni Paul, ng halaman, kaya ko. Kaya ko magdilig, kaya ko magtanim. Pero yung fruiting stage and growing stage, trabaho ng Holy Spirit. Kailanman, kahit ako magaling ako sa agriculture, nakaaral ako ng farm consultancy, pero kailanman hindi ako nakakapagpahaba ng katawan ng puno ng talong ng saging. Trabaho yan ng Holy Spirit.
Hindi rin ako nakakapagpabunga pero kaya ko maglagay ng potassium, kaya ko ng muriate of potash para pampabunga pero hindi ko nakita kung paano lalabas ang bunga. It's the work of the Holy Spirit. This is co-laboring with God. Kaya kung magmi-minister ka, magsishare ka, maging sa pamilya mo, isama mong Holy Spirit for you to become an effective minister, effective father, effective student, at effective sa buhay mo. Kapag dinitouch mong Holy Spirit sa buhay na ito, sa ministry, hindi ko alam kung saan ka pupulutin. That's why ganyan ako ka-desperate pag nag-aaral. Lord, I need you with this word feed na pag-aaral. Kaya alam nyo ba, ang aking isang linggo, 4 lang ang aking nagagamit para sa aking sarili, sa aking mga D-group sa labas. Ang Thursday ko ay paggawa ng PowerPoint, ang aking Friday ay pag-aaral nitong manuscript, at ang Sunday ay nakaalat dito. It's a commitment because this is my calling. Mga kapatid, ang discipleship, isimplify ko sa inyo. You cannot make disciples if you are not made. The same with this, nakita niyo ito, kung magpapadisciple kayo sa akin paano magawa ng bahay, hindi ako marunong. Sina Jeff ang marunong niyan. Pero kung gusto niyo ng graphic designs, itong mga PowerPoint na ganito, akong gumagawa nito. Dito kasi ako na-disciple ng isang fine arts artist na nung una, sabi niya, Dennis, tulungan mo pagkat ng styrofoam, sukatin mo ito, pakipinturahan mo ako nito, paki-sketch mo ako nito. Doon ako natuto at ngayon, nagagamit ko. So hindi ako natuto nito dahil magaling ako mag-research. May nag-disciple sa akin sa artworks, sa pag-design, pagpili ng fonts, anong gagamitin mong kulay, kaya ganito ang nangyayari. Kaya kung gusto niyo pa-disciple sa akin paggawa nito, hindi ako marunong sa computer, ginagawa ko ito sa cellphone. Ngayon sabi ng iba, mahirap yan, mahirap kasi hindi mo alam. Kasi you cannot make if you are not made. Pero pag alam mo na disciple ka, madali. Willing ako magturo nito for free para sa inyo. Kasi freely receive, freely give. Para sa ating application questions, ano ang kaibahan ng go and evangelize sa go and make disciples? Sa ating D-group mamaya. Number 2, ano ang sikreto para sa maging effective sa ating great assignment? Narinig niyo ba yung kanina? Once again, yung question na dapat bang tawagin na Kristiyano ang hindi disciples? Iiwan ko sa inyo ang kasagutan. Kung hindi mo nakuha ngayon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you, God, for this clarification na ang word mo ang magpapaliwanag, hindi yung aking opinion, hindi ang aking suggestion, dahil hindi naman ako pwede mag-suggest sa iyong Bible. Kaya God, thank you. I just pray, God, sa mga nakapakinig nito sa online, nakapakinig dito sa worship center, I just pray, dear God, that you will clarify them na pag-uwi nila, meron silang peace dahil naintindihan nila ang pinapagawa mo. God, sa mga taong na-confuse at hindi nila nakita, dahil marami na silang natutunan at tinuro sa kanila, Lord, I just pray. Sabi nga sa Bible, Lord, ang katotohanan, kapag hindi ka nagpakilala sa amin, hindi ka talaga namin maiintindihan. So Lord, I just dedicate to you, each and every one of us, sa aming mga viewers, ang 211 Ministries, that this will expand and advance your kingdom forcefully for your glory. God, we honor you for your presence. Thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpakan, Panginoon.